audience. Tunayan natin kung bakit ang 7 p.m. Tuesday sa New York ay masasabing same time ng 8 a.m. Wednesday sa Tokyo. Walang time travel na nagaganap dyan, ha? Mga emoji na sikat ngayon, sino ang nag-imbento noon? Nakakahilo, nakakalito. Sigurado ka ba sa nakikita mo? Cartoon animation, kaya bang gawin? Kahit notebook at lapis lang ang gamitin. Meron nga bang kalendaryong gawa sa bato? Para saan ang mahiwagang Stonehenge sa England? Oras na para malaman ang mga kasagutan sa tulong ng All the Answers. At mukhang di na tayo magkikita. Subukan ko kaya mula sa pumapunta. Tumalon ng napakalakas. Kapag may crush ka sa isang lalaki, damdamin ay nag-iinit like summer. Parang na ang aking damdamin. Oh my pumpkin, nandyan ka pala, ang aking pumpkin. Never ever thought that I would find you swimming there. As if I saw a mermaid that suddenly appeared. I was stunned and my eyes were open wide. Oh my pumpkin, my special someone, please take a look at me. Even only for a moment, only you can do. A simple way between us is what I wanna do. Yes, it's just what I've been dreaming of. Ikaw nga, ikaw ang pumpkin ko. Tick-tock, sabi ng clock. Ang nakikita nating oras dito ay iba sa oras ng libo-libong lugar sa mundo. Umiikot ang Earth sa isang axis, kaya iba't ibang oras nakakatanggap ng sunlight ng iba't ibang lugar sa mundo. Nakasplit sa 24 time zone ang ating mundo dahil ganun katagal ang rotation o pag-ikot ng ating planeta sa axis nito. Kaya may 24 time zones kasi mayroong 24 hours sa isang araw. Late 1880s nang hatiin ng team of scientists ang mundo into 24 time zones. May tig-isang oras na pagitan kada time zone. Sa North America, Europe at ilang bahagi ng Asia, may daylight savings kung saan ina-adjust ng mga tao ang kanilang orasan. Ina-advance nila ng 1 hour ang orasan kung spring o tagsibol at ibabalik nila ito sa dati pagsapit ng autumn. Pinagkatalunan pa rin hanggang ngayon kung saan nagmula ang idea. Mga farmers daw ang nakaisip ito para may extra hours sila makapagtatanim sa labas. Pero hindi ng farmers mag-agree sa idea nito. 1907 nang i-promote ng English builder na si William Willett ang daylight savings. Kung gagawin daw ito, mas kaunti ang magagamit na gas at kuryente tuwing gabi. Tipid, diba? 9 years later, sumunod ang Germany at Austria para makatipid ng resources noong World War I. At noong early 1900s, dahil rin sa giyera, sumunod na ang ibang bansa sa Europe at pati ang Amerika. Nag-practice na ng daylight savings. Simple lang ang cartoons. Kung anong nakikita mo, yun na yun. Gets mo na agad. Pero paano yung mga images na sa unang tingin ay kailangan pang pag-isipan bago mo maintindihan? Alamang, ito ay isang optical illusion. Ang mga optical illusion ay gumagamit ng iba-ibang colors, shapes, patterns, o light para makabuo ng image na pinaprank ang ating mata. Ang resulta ay perception o pagtingin sa image na hindi nagmamatch sa nakikita natin. Gaya nito, akala ng mga mata natin may gumagalaw na pattern, pero wala. Ito pa ang ibang sikat na illusion. Ano yan? Libe o nem? Ito, isang dalaga o lola. Kahit ang nakikita mo ay dalaga at lola naman ito sa paningin ng kaibigan mo, pareho kayong tama. Bawat tao, iba-iba ang point of view o pananaw. Ang mahirap, pag alam mo na yung sikreto,
Papalipat-lipat na ang utak mo sa dalawang sagot. Kita mo na pareho. Tuwing may tinitingnan tayo, 30 areas ng utak ang nagtatrabaho. Komplikado, kaya parang napaprank ang optical illusions ang ating mga mata. Hindi perfect ang perception ng ating mga mata, kaya pinupunan ng utak natin ang kakulangan. At kita natin kung ano ang gusto nating makita. I believe, kailan na-invento ang unang set ng emoji sa mundo? A. 1990, B. 1997, C. 2005. Ang sagot, susunod na. Kailan na-invento ang unang set ng emoji sa mundo? A. 1990, B. 1997, C. 2005. Hindi bagong imbensyon ang mga emoji. Ang unang emoji set ay ginawa ng kumpanyang SoftBank noong 1997. Nag-viral na. Napag-usapan na natin ang meaning ng mga images. Ngayon, tingnan natin paano sila ginagawa. Yung mga librong binabasa ng mga bata ay may cartoons. Pero kahit mga matatanda, gumagamit din ng cartoons. Ang political cartoons ay mga drawing na exaggerated bilang komento sa mga issue. Ang image ni Uncle Sam ang elepanting symbol ng Republican Party at donkey na symbol ng Democratic Party sa US ay gawa ng political cartoonists. Siyempre, mas masaya ang animated cartoons kaysa yung mga pampolitika. Binubuo sila ng frames o magkasunod-sunod na images na tuloy-tuloy kung ipalabas. Sa OG style ng animation, pinodrawing ng kamay ang bawat frame, tsaka tinukulayan. Gamit ang maraming papel, i-flip ng kartonista ang mga papel pag gusto niyang makitang kumikilos ang mga drawing. Nakagawa ka na ba ng flipbook gamit ang maraming sticky notes? I-drawing mo ang parehong image gaya ng stick figure. Pero ibahin mo ng konti ang pwesto nito sa bawat page. Tsaka mo i-flip ang mga papel para na itong gumagalaw. Isa ito sa mga naunang animation. Isa sa mga naunang animated films ay gawa ng French cartoonist na si Émile Cohl. 1908, ginawa niya ang Phantasmagorie. Naglagay siya ng hiwa-hiwalay na drawings sa mga salamin na inilawan. Sa kanya tinrace yung susunod na drawing. Pero medyo iba ito ng konti para magmukhang gumagalaw. Umabot ng 700 drawings ang pelikula niya. Isa pang old school style ay stop motion animation. Unang sumikat ito noong late 1800s. Sa stop motion animation, gumagamit ang animators ng mga puppet frame by frame para mukhang buhay ang mga ito. Sa bawat frame, iba ang posisyon ng puppet. At pag pinalabas ng mabilis at sunod-sunod ang bawat frame, parang buhay ang puppet, gumagalaw. Ngayon, computer, tablet at digital pen na ang gamit sa paggawa ng animation. Pero kailangan pa rin ang talento ng tao. I believe, kahit sa present day, meron pa rin ancient calendars na pwede natin makita. Aztec calendar stone, na-display ito sa National Museum of Anthropology sa Mexico City. Natagpuan ito sa Mexico City noong 1790. Sa 12 feet ang diameter at may bigat na 25 tons. Tulad ng Mayan calendar, ang Aztec calendar ay may 2 cycles. 365-day solar cycle o year count at ang 260-day cycle o day count. Every 52 years, nag-a-align ang dalawang cycles at ito ang kinoconsider ng mga Aztec na isang century. Ayon sa mga historian, nagmula ito sa era ni Moctezuma II noong 1502-1520. Nakaukit sa gitna ng kalendaryo ang imahe ng Aztec sun god na si Tonatiuh. May nakapalibot na 20 symbols representing the 20 days ng isang Aztec month. Sure po, tulad ng kalendaryo natin ngayon, meron ding 12 months ang Aztec calendar. Ano sa tingin niyo, ideas? Fake news yun. Ang Aztec calendar ay may 18 months in a year. At sineselebrate nila ang simula ng bawat buwan. Ang saya, diba? Every month, laging may party. Sa England, may isang prehistoric monument, ang Stonehenge. Pinaniniwalaan na ito ay itinayo noong 3000 to 2000 BC.
tinatawag na SAR-sense ay may taas na at tumitimbang ng average of 25 tons. Ginamit ang Stonehenge bilang burial ground o libingan. May theory din na ginamit ito bilang kalendaryo o bilang isang astronomical observatory. Tuwing tumatapat ang mga bato sa sunrise, longest day of the year yun o summer solstice. Ganun din ang nangyayari tuwing winter solstice pero sa sunset naman. Magaganap ang summer solstice pag nakatutok sa sun ang isa sa dalawang poles ng Earth. Kaya mahaba ang araw dahil mas matagal nakatapat ang Earth sa sun. At dahil may two hemispheres ang Earth, nagkaka-winter solstice pag hindi nakatutok sa sun yung isang pole. Ito naman yung shortest day of the year at mas maagang lumulubog ang araw. Nilikha ang mga kalendaryo para makasabay tayo sa pagbabago ng panahon. Mahalaga ito para alam natin kung kailan ang tamang panahon para magtanim ng halaman o mapaghandaan ang paglamig. Believers, kung may mga katanungan kayo, sasagutin natin yan because we've got all the answers dito sa I Believe.